Usapan na po natin yung mga kababayan po natin na hindi sila nag-decide po sila o nagdesisyon po sila na hindi umuwi ng kanilang mga probinsya. Napag-usapan po natin ito nung nag-viral po yung mga sitwasyon sa Baguio. Walang masyadong taong umakyat. At siguro, syempre, ang pinaka-main reason doon ay mahal na talaga ang gasolina. Ano ngayon ang epekto nito sa ating ekonomiya? Okay? At ano ang pwedeng gawin ng mga private institutions o mga private companies o kaya ng gobyerno para kumpleto yung ating pag-uusapan? Nasa linya po natin ngayon isang kilalang ekonomista at kaibigan din po natin ang ating paboritong si Professor Astro Del Castillo. Prof, magandang araw. Happy Easter. Dennis, magandang umaga. Happy Easter as well. Okay, siguro naman ito po'y umabot sa inyong wall, Prof. Ito pong hindi pagpunta ng mga kababayan natin, nag-viral po ito nung nakaraang Holy Week hanggang Linggo, Sabado, mga kababayan po natin nagdesisyon na hindi na po umakyat ng Baguio. At ang paniniwala ko po dito, wala po akong hawak na data, Baguio lang po pinag-uusapan natin. Pero ang hula ko po dito ay hindi lang ito nangyari sa Baguio. Baka nangyari din po ito sa mga probinsya sa buong Pilipinas sa hindi pagpunta ng mga kababayan natin at pag-uwi sa kanilang mga probinsya, kahit ang Baguio, hindi nagdesisyon na hindi maggasolina at hindi kumain sa along the expressways at hindi gumastos sa kanilang mga probinsya. Ano ngayon ang epekto nito sa ekonomiya natin, Prof? Yes, Dennis, no? Magandang katanungan yan. Ito nga kaninang umaga, isa yan sa mga pinag-usapan namin sa opisina dahil nakafocus yan ang office namin sa investment research. Opo. Minonitor namin yung mga movement sa ports, sa mga bus terminals, no? Yung data na lumalabas sa amin ay may pagkonting paghina, no? Yun ang nakita natin. Pero tama ka rin, dun sa mga nakuha naman natin datos na mga travel sa Baguio, sa mga beach resorts, no? Sa mga talagang laging pinupuntahan ay merong evidence na may kaunting paghina, no? So, ang kagandahan lang na to, hindi ito yung expectations natin na talagang baksak na baksak, no? Despite the so-called spike in the prices of oil or gasoline, no? So, it seems like Holy Week is really a must-travel holiday for many families, no? Lalo na long holiday. Madami na nakaplano last year and early this year. So, tinuloy na lang nila, no? So, anong epekto na to sa overall economy, no? Nakita natin kasi yung pag-shift, Prof, madami na Prof, yes. Yun munang epekto sa LGU muna. Doon mismo sa LGU, sa probinsya na hindi nagdatingan yung mga bisita. Go ahead, Prof. Yes, definitely apektado yung mga local businesses, no? Magiging apektado rin ang local taxation dahil liliit ang revenues ng mga kinikita ng mga businesses. So, pag pinagtagpi-tagpi mo yan, pinagdikit-dikit mo yan, may epekto yan sa overall economy. Yun. So, definitely, itong pagtaas talaga ng presyo ng bilihin, no? Ng gasolina, talagang nag-trigger ng pag-increase ng presyo, no? Na naka-impluwensya sa desisyon ng ating mga kababayan na mag-travel man sila, maunti na lang ang kanilang gagastusin. Hindi na sila pupunta sa madaming pwedeng puntahan, no? Ililimit na lang nila. So, yan yung mga epekto niyan. And overall, talagang posibleng makaka-apekto negatively sa ating ekonomiya. Actually, Prof, meron pang isang masamang balita eh. Meron hong mga LGU ngayon na pinag-iisip, parang ang barometer nila, itong nangyaring Holy Week at pinag-uusapan po nila ngayon, itong pagkakansela ng mga local activities like the fiestas. Pagka ganito na naman po ang nangyari, nag-cancel sila at hindi umuwi yung mga kababayan natin para gumastos, doble dagok nito, Prof. Yes, posible, no? Talagang yan naman ang inaasahan ng mga kababayan natin, yung mga fiesta at mga pupuntahan nila. I think siguro nanggagaling lang to mga local governments na to, ililimit siguro nila yung kanilang paggastos. Hindi totally tatanggalin nila. Hindi nila mapipigilan ang pag-celebrate talaga rin ng fiesta, considering that hindi lang yan tradisyon. Isa yan sa Catholic
talaga activity every year, no? Maliitan na lang, maliitan. Oo. Yes, so maliitan na celebration. Tingin natin na Dennis, yan ang epekto, no? Mas maunti ang paggastos, mas maunti ang pagpunta. Hindi naman totally mawawala dahil alam mo na may mga commitment rin ng ating mga Pilipino sa kanilang mga paniniwala, pagsamba, no? So, however, itong paglilimita ng government spending will definitely have a negative effect. Nako, teka muna, kung ganito magiging trend nito at doble dagok na itong pinag-uusapan natin na Prof, ibig sabihin ba nito maapektuhan din yung trabaho para sa mga Pilipino? Dahil kanina nabanggit ko sa aming pag-uusap dito ni Daryl, yung umpisa po ng Ronda Pilipinas, Prof, yung paghahanda ng Baguio para doon sa mga dadagsa na mga kababayan natin, yung iba ay kumuha na ng extra workers, nag-stock na ng napakaraming inventory dahil every year nga ay nangyayaring ganito sa Baguio. Ang isa ba sa pwedeng epekto nito, Prof, ay mawala ng trabaho yung mga locals? Well, ganun na po ang mangyayari. Yan po ang inaasahan natin sa isang stagflation na sinasabi na po natin ng mga nakaraang linggo na stagnant yung growth, mas mataas ang unemployment, and sa kadahilanan mataas ang inflation, no? So yan po ang mangyayari kung sa ating domestic tourism, no? Kung talagang mag-pull back or hihina, magsuslow down ang domestic tourism. Maapektuhan po ang karamihan talaga na sektor, lalo na po sa sektor ng turismo, kung ganito po ang mangyayaring travel habits na makikita natin for the rest of the year. Teka muna, Prof, hindi pa nga tapos yung gobyerno sa ayuda dito sa mga driver na are. Dahil sila ay nasa kali ngayon at pinag-uusapan yung second wave ng mga ayuda na nanggagaling sa gobyerno. Ibig sabihin, ayuda na naman ito para sa mga kababayan natin na mawawalan ng trabaho at nag-i-expect na magkatrabaho ngayong season, Prof. Yes, possibly, no? Yan naman talaga ang quick solution for that. However, we urge government talaga na talagang mas mag-focus, no? Hindi lang national government, no, including local government, that they focus on talagang sustainable and actionable reforms, no? Na makita natin para ma-shield tayo dito sa crisis na ito. Dahil sa pagtipid nila ng budget sa domestic tourism, baka naman siguro isi-shift naman nila to sa agriculture, no? Na usually agriculture employs more, no? Sana ganun po mangyari. Sana. Kaya kailangan talaga may whole of nation approach and talagang mas seryoso at mabilis ang aksyon ng ating government and local government. Isa pa, Prof, kung hindi man natin na sasagi at napag-uusapan, pagka ganito mga panahon ay pinagtinitingnan natin yung buwan ng Hunyo bilang pasukan. Baka mamaya, yung mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap nating kababayan, baka hindi na naman i-enroll yung mga anak nila ngayong pasukan dahil walang pambaon. Well, tama po. Kaya nga po kailangan talagang pagplanuhin ng maayos, no? Planuhin ng maayos ang lahat ng mga sektor, no? Kailangan mas paayusin ang public service. Sana mabalik na yung 5-day work week ng gobyerno or mas maging episyente sila sa pagtatrabaho at pagdi-deliver ng public service. Kailangan paghandaan din natin Dennis, yung posibleng crisis naman itong summer. Kawalan na naman ng tubig, paghina ng tubig na makakapekto sa agrikultura. Ano ho ang pwede ninyong isuggest? Lalong-lalo na, hindi, huwag na natin pag-usapan yung national. Ito munang mga LGU. Ako naaawa ako dito. Sa mga LGU, ano ho ang pwede ninyong isuggest sa kanila para sila makaagapay sa mga ganito mga pangyayaring krisis sa kanilang mga lugar, Prof? Yes, sana naman meron silang crisis management committee na CORP. Meron na silang plano. Sana noon pa, no? Sana meron silang talagang actionable programs to mitigate this yung effects ng crisis. Hindi kasi biro ito, no? I'm sure kailangan realign nila yung kanilang budget sa lokal para naman mas prioritize ang talagang mga sektor na maapektuhan. Kailangan maghanap rin sila ng paraan para ma-boost pa rin ang revenues, no? At ang economic activity ng mga different localities. Kailangan talagang mailahad na ito, no? Mailahad hindi lang sa kanilang local government lang, dapat mahikayat rin nila ang publiko
sa kanilang lokalidad na tumulong, no? At ipaalam sa kanila kung ano yung programa na yun. Napaka-importante kasi sa business and sa public, malaman kung anong programa ba at plano ng gobyerno, no? Para makapagplano rin sila at ma-manage yung risk. At saka kailangan nilang gumastos, Prof, kasi pag hindi gumastos yung mga taong yan, mga kababayan natin, wala tayong tax na kukuhanin at anong tawag dito? Kukuhanin or kukolektahin even up to Yeah. the smallest LGU sa Pilipinas, Prof. Tama po. Very important po yan na talaga may economic activity pa rin, no? Kahit may crisis, at least meron tayong pagkukunan ng budget for 2027, no? Dapat talaga makita natin yung kung ano bang priority ng local government, no, ng national government, para naman talaga mas makapag-adjust rin ng business, no, ang publiko. It's about time talaga ma-maximize natin yung pera, whatever money that we have for now, no? And sana hindi mag-focus lang sa ayuda, kailangan mag-invest talaga sa mga self-sufficient projects, no, yung projects na maging self-sufficient tayo, lalo na sa agrikultura at lalo na sa power and energy. Paano ito, Prof? Anong inaantay natin dito? Pasko na lang para mas maggagastos ang tao, ganon. Importante na makatulog rin ng paggastos ang gobyerno, no? Magkaroon rin siya ng paggastos sa mga programa niya, sa infrastruktura, no? Malaking malaking domino effect yan. Sa housing, may mga major sectors na pwedeng tulungan ng ating gobyerno. Gawin niyang efficient ang government transactions, no? Yung pagkukuha ng mga permits, pag-a-apply ng mga documentation, sana online na lahat yan. If that will be efficient, then the economy more or less will soften the impact of this crisis. Yun. Okay, Prof, maraming salamat sa oras na binigay mo na naman sa DWIZ. Thank you, Prof. Dennis, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Mabuhay po kayo. Si isang ekonomista, si Professor Astro Del Castillo.